Bago magsimula ang tunggalian, binigyan ni Fraser si Eptel ng isang huling babala. Sinabi niya rito na kahit hindi mukhang mapanganib si Joaquim, siya ang pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan pagdating sa pakikipaglaban gamit ang espada. Dahil doon, pinayuhan niya si Eptel na sumuko kung matanto niyang wala siyang pagkakataong manalo. Kalmadong sumang-ayon si Eptel at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Fraser. Pagkatapos ay humakbang si Eptel upang simulan ang labanan at agad na inihagis ni Joaquim ang isang espada patungo sa kanya. Nang mahuli ito ni Eptel, napansin niya na ang sandata ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Joaquim na ito ay isang matigas na kahoy na espada, hindi isang ordinaryong sandatang pang-ensayo. Sinabi niya na kung ang isang tao ay tama ang pag-atake, ang espada ay sapat na malakas upang durugan ang bungo ng isang tao o tuluyang mabasag ang kanilang mga buto. Pagkatapos sabihin iyon, biglang ngumiti si Joaquim at tumitig ng diretso kay Eptel. Sinabi niya na ang ina ni Eptel ay walang ibang dinala kundi kahihiyan sa maharlikang pamilya dahil nanganak siya ng isang batang walang talento sa mahika. Inamin niya na matagal na niyang gustong patayin ito mismo. Pero dahil hindi na niya magagawa ito, mapipilitan na lang siyang patayin ang anak nito. Nang marinig ni Eptel ang mga salitang iyon, tuluyang nanlamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napagtanto niya na sina Joaquim at ang Duke ang pinaka-hindi matiis na tao na nakilala niya. Ang lalong nagpapainis sa kanya ay ang katotohanang ang dalawang ugok na ito ay sarili niyang mga inapo. Ang kaisipang iyon lamang ang lalong nagpagalit sa kanya kaysa dati. Walang pag-aaksaya ng oras, sinugod ni Eptel si Joaquim at sinimulang atakihin ito gamit ang kanyang espada. Patuloy siyang umiindayog nang hindi binibigyan ng puwang si Joaquim para huminga. At nagulat siya nang makitang halos hindi nakailag si Joaquim sa bawat atake. Kahit na naiiwasan ni Joaquim ang mga paghampas, halata na nahihirapan siyang sabayan ang bilis at lakas ni Eptel. Naiwan si Joaquim na lubos na nabigla sa lakas na taglay ni Eptel. Nagsimula siyang magtaka kung sinapian ba si Eptel dahil ang taong nakatayo sa harap niya ay walang pakiramdam na katulad ng mahinang batang nakilala niya noon. Para bang nakikipaglaban siya sa ibang tao. Nagpatuloy ang tunggalian ng ilang sandali habang patuloy na nagpapalitan ng atake ang dalawa. Kalaunan, itinaas ni Joaquim ang kanyang espada at sinubukang harangan ang isa pa sa mga atake ni Eptel. Sa eksaktong sandaling iyon, ginamit ni Eptel ang kanyang physical enhancement magic, na lubos na nagpapalakas sa kanyang lakas. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang matigas na espada ng may napakalaking puwersa, diretsyong tinamaan ang depensa ni Joaquim at tumama sa kanyang bungo. Sa isang atakeng iyon, sa wakas ay natapos ang tunggalian at idineklarang panalo si Eptel. Lahat ng nanunood sa laban ay natigilan sa gulat dahil walang sinuman sa kanila ang umasa na matatalo si Joaquim ng ganoon kadali. Bago umalis sa arena, huminto sandali si Eptel at tumingin ng diretso kay Joaquim. Sa malamig na boses, binalaan niya ito na kung sakaling magsabi pa siya ng isa pang kawalang galang na salita tungkol sa kanyang ina, sisiguraduhin niyang mamamatay siya sa susunod. Pagkatapos ay lumapit si Eptel sa kanyang ina, ngunit mabilis niyang napansin na tila medyo natatakot ito sa kanya dahil sa hindi kapani-paniwalang lakas na ipinakita niya noong tunggalian. Malumanay niyang tiniyak dito na wala siyang dapat ikatakot dahil gaano man siya naging malakas, siya pa rin ang parehong Eptel na kilala niya noon pa man. Pagkatapos nito, magalang na yumuko si Eptel sa harap ng Duke at nagpasalamat sa pag-imbita sa kanya. Kahit na malinaw na hindi natuwa ang Duke sa nangyari, nag-aatubili siyang batiin si Eptel ng good luck sa kanyang panahon sa paaralang militar bago siya pinayagang umalis. Nang gabing iyon, inihanda ng ina ni Eptel ang paborito niyang pagkain upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Magsisimula na sanang kumain ang dalawa nang bigla nilang marinig ang isang kumakatok sa pintuan. Binuksan nila ito at nagulat nang makita sina Moria at Fraser na nakatayo sa labas na may hawak na sanggol. Pagpasok nila sa loob, agad na ipinaliwanag ni Fraser ang sitwasyon. Sinabi niya na may kumakalat na tsismis na ang faction ng ministro ay nagpaplanong patayin ang batang prinsipe habang ang pangunahing puwersang militar ng kaharian ay nakikipaglaban sa lugar ng digmaan. Ang pag-atake ng mga barbaro ay nangyari ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman. Kaya't walang sapat na oras para maghanda dahil ang lahat ay nangyari ng biglaan. Napagpasyahan ni Fraser na ang bahay ni Eptel ang pinakaligtas na lugar na may isip niya para itago ang prinsipe hanggang sa malaman nila ang susunod na gagawin. Matapos marinig iyon, mabilis na naunawaan ni Eptel ang sitwasyong pampulitika. Ang dating hari ng Azul ay may dalawang anak na lalaki at ang nakababatang anak ay mas may talento kaysa sa nakatatanda. Dahil doon, ang nakababatang anak ang naging kasalukuyang hari, habang ang nakatatandang anak ang naging ministro ng korona sa halip. Dahil ang kasalukuyang hari ay orihinal na walang tagapagmanang lalaki, naniniwala ang lahat na ang anak mismo ng ministro ang magmamana ng trono kalaunan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang sa wakas ay nagkaroon na ng sariling anak ang kasalukuyang hari. Ang isang pangyayaring iyon ang sumira sa mga plano ng ministro, kaya naman gusto na ngayon ng kanyang pangkat na mamatay ang batang prinsipe bago niya mamana ang kaharian. Kahit na matapos malaman ang lahat ng iyon, wala pa ring maintindihan si Eptel.
Nagtataka siya kung paano nagawang masira ng mga barbaro ang mga depensa ng kaharian at makarating sa kabisera matapos umanong palakasin ang seguridad. Naniniwala si Fraser na iisa lamang ang taong maaaring gumawa nito. Pinaghihinalaan niya na ang duke ang lihim na nasa likod ng lahat dahil kung ang maharlikang pamilya ay mapatalsik at ang kapangyarihan ay magpalit ng kamay, ang duke ay makakakuha ng higit pa kaysa sa iba. Dahil ang pagbabalik sa kabisera ay hindi na isang opsyon, nagpasya si Fraser na ang kanilang tanging pagpipilian ay ang tumawid sa hangganan at dalhin ang prinsipe sa pangunahing hukbo ng kaharian kung saan siya ay magiging mas ligtas. Ito ay isang mapanganib na paglalakbay, ngunit wala silang mas mahusay na alternatibo kung gusto nilang panatilihing buhay ang prinsipe. Kinabukasan, natapos ni Moria at Fraser ang paghahanda para sa paglalakbay at nagsimulang magpaalam bago umalis. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Eptel at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Masayang tinanggap ni Moria at Fraser ang kanyang alok dahil alam nilang kakailanganin nila ang lahat ng tulong na makukuha nila sa isang mapanganib na misyon. Bagamat nagpapasalamat sila na kasama nila siya, halata na nasasaktan ang ina ni Eptel habang pinapanood niya ang kanyang anak na umalis muli sa bahay. Nagsimula silang tatlo sa paglalakad sa kagubatan habang pinag-uusapan ang pinakaligtas na ruta at pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay sa mga puno. Nang mapagtanto nilang may mali, agad nilang napagdesisyonan na ang pinakamatalinong gawin ay umalis agad sa kagubatan bago pa man sila maabutan ng anumang sanhi ng ingay. Gayunpaman, nang marating nila ang gilid ng kagubatan, bigla silang tumigil. Ang naghihintay sa kanila sa labas ay mas nakakatakot na tanawin. Dumating na ang duke kasama ang kanyang personal na pangkat ng mga battle mage at tuluyan na nilang hinaranggan ang kanilang daanan. Agad na naging malinaw na wala silang balak na hayaang makatakas ang prinsipe at handa silang ibalik ito kahit ano pa ang mangyari. Agad nilang naisip na bumalik, ngunit mabilis nilang natuklasan na ang daan sa likuran nila ay naharangan na ng isang pader ng apoy. Doon nila napagtanto na ang malakas na tunog na narinig nila kanina ay ang mga salamangkero ng duke na siyang nagpasiklab sa buong kagubatan. Dahil sa mga apoy na pumuputol sa isang daanan ng pagtakas at sa mga puwersa ng duke na humaharang sa isa pa, natagpuan nila ang kanilang sarili na ganap na nakulong at walang matatakbuhan. Dahil wala silang madaling daanan, napagpasyahan ni Fraser na ang pinakamakatwirang opsyon ay subukang makipag-usap sa duke. Pumasok siya sa lugar ng digmaan at hiniling sa duke na pakinggan ang sasabihin niya bago pa man masaktan ang iba. Laking gulat ni Fraser nang sumang-ayon ang duke at mahinahong naglakad papalapit upang salubungin siya. Sa maikling sandali, nakaramdam ng ginhawa si Fraser dahil naniniwala siyang handa talagang makipagnegosasyon ang duke. Gayunpaman, walang balak ang duke na magsalita mula sa simula. Nang hindi binibigyan ng babala si Fraser, bigla niyang binunot ang isang mahiwagang kagamitan at tinamaan siya ng kidlat. Tinamaan ng direkta si Fraser, na nagpawalan ng malay bago pa man siya makapag-react. Kaagad pagkatapos, nagbigay ng senyales ang duke sa iba pa niyang mga salamangkero, inutusan silang sunugin ang lahat. Nagsimulang magtulungan ang mga salamangkero, pinagsama ang kanilang mahika upang mag-cast ng isang malakas na level 6 lightning spell. Ang napakalaking spell ay bumagsak sa lugar ng digmaan at tuluyang winasak ang buong lugar, na halos winasak ang lahat ng nasa daanan nito. Walang ideya si Eptel kung nakaligtas ba si Fraser sa isang mapaminsalang pag-atake o hindi. Habang pinapanood niya ang nagaganap na pagkawasak, ang pagiging makasarili ng duke at ang ganap na pagwawalang bahala sa mga inosenteng buhay ay lalo lamang nagpapagalit sa kanya. Bawat segundong lumilipas ay lalong nagpapatindi ng kanyang galit. Napansin ni Moria na ang ekspresyon ni Eptel ay naging mas madilim kaysa dati at agad siyang sinubukang pakalmahin bago pa siya mawalan ng kontrol. Gayunpaman, hindi pinansin ni Eptel ang kanyang pag-aalala at sinabi na lang sa kanya na ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na mahika. Kalmadong naglakad si Eptel papunta sa lugar ng digmaan nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot. Sa harap mismo ng lahat, nagcast siya ng level 9 ice spell na may napakalaking kapangyarihan. Sa isang iglap, kumalat ang nagyayelong mahika sa buong lugar ng digmaan at tuluyang nagyelo sa buong kagubatan. Ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng mahika ay nag-iwan sa bawat salamangkero kasama ang duke mismo, na nakatitig sa ganap na gulat dahil wala pa sa kanila ang nakasaksi ng ganitong kahangahangang kapangyarihan noon. Sa sandaling mapagtanto ng duke na ang taong nakatayo sa harap niya ay si Eptel, agad niyang inutusan ang kanyang mga salamangkero na tumigil sa pagpipigil at ipakita sa kanya kung ano talaga ang kanilang kaya. Walang pag-aalinlangan, muling pinagsama ng mga salamangkero ang kanilang lakas at nagpaputok ng ilang level 5 explosion arrow diretso kay Eptel. Tila direktang tumama sa kanya ang mga pag-atake, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na yumanig sa buong lugar ng digmaan. Agad na nagsimulang magdiwang ang duke, kumbinsido na walang sinuman ang maaaring makaligtas sa isang pag-atake na ganito kalakas. Ngunit habang unti-unting nawawala ang usok, lahat ay hindi makapaniwala. Nakatayo pa rin si Eptel sa eksaktong kinaroroonan niya kanina, ganap na walang pinsala, lumabas na pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang laging naka-activate na Magic Defense Circle, na nagpapahintulot sa kanya na harangan ang buong pagsabog ng hindi nagtamo ng kahit isang pinsala.
Desperado na pigilan siya, inutusan ng Duke ang lahat ng kanyang mga salamangkero na ilabas ang level 6 lightning spell laban kay Eptel. Habang tumatakbo ang malakas na pag-atake patungo sa kanya, hindi maiwasan ni Eptel na makitang nakakainsulto ang buong pangyayari. Ang spell na ginamit laban sa kanya ay ang mismong maalamat na lightning magic na orihinal na pinangalanan mula sa kanya. Ang makita itong ginamit sa ganitong kaawa-awang paraan ay lalo lamang siyang naiinis. Nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting pag-aalala, mahinahong nagcast si Eptel ng level 7 Energy Guard spell at walang kahirap-hirap na hinarangan ang buong pag-atake. Ang napakalaking lightning spell ay nawala nang walang iniwang gasgas sa kanya. Ang bawat salamangkero na nanunood ay naiwan na ganap na natigilan dahil ang level 6 lightning spell ay itinuturing na maalamat na mahika. Noon pa man ay naniniwala na silang imposibleng harangan ito ng harapan. Pagkatapos noon, isang pilit na ngiti ang dahan-daang lumawak sa mukha ni Eptel. Bigla siyang sumugod sa hukbo ng mga salamangkero at sinimulan silang patayin ng isa-isa nang hindi binibigyan ng pagkakataong lumaban. Napakabilis at nakakapangilabot ng kanyang mga galaw kaya't ang mga salamangkero ay tuluyang walang magawa laban sa kanya. Isa-isa, natumba sila bago pa man nila maintindihan ang nangyayari. Nang mapagtanto nilang wala na silang pagkakataong talunin siya, iniwan ng mga natitirang salamangkero ang laban at sinubukang tumakbo para sa kanilang buhay. Bago pa man makatakas ang sinuman sa kanila, itinaas ni Eptel ang kanyang kamay at nagcast ng level 10 na kidlat. Ang nakakapangilabot na mahika ay agad na kumalat sa lugar ng digmaan, na naglipol sa buong hukbo sa isang pag-atake. Nang tuluyang hamupa ang lahat, tanging sina Joaquim at ang Duke na lamang ang natira. Kalmadong lumapit si Eptel sa dalawang nakaligtas nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Casual niyang pinabagsak si Joaquim na nawala ng malay bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumaban. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Duke, at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Sinabi sa kanya ni Eptel na wala siyang balak magpakita ng awa sa isang taong handang isakripisyo ang sarili niyang anak para sa makasariling ambisyon nito. Nang matapos siyang magsalita, pinawalan din niya ng malay ang Duke. Kasabay nito, natapos ang kudeta. Di nagtagal, sina Joaquim at ang Duke ay parehong pinatay sa harap ng publiko dahil sa kanilang mga krimen, na tuluyang nagwakas sa kanilang paghihimagsik. Hindi nagtagal ay nakalabas na ng ospital si Fraser. Nang marinig ni Eptel ang balita, agad niya itong tiningnan. Ipinaliwanag ni Fraser na nakaligtas lamang siya dahil sa kwintas ng kanyang pamilya, na siyang nagpoprotekta sa kanya mula sa nakamamatay na pag-atake. Nang makita ni Eptel ang kwintas, agad niya itong nakilala bilang ang Oberyn's Guard. Ito ay orihinal na pagmamayari niya noon at naipasa sa pamilya sa loob ng maraming henerasyon bago tuluyang napunta sa mga kamay ni Fraser. Nang mawala ang Duke, si Fraser ang naging bagong pinuno ng sambahayan dahil isinugol niya ang sarili niyang buhay upang protektahan ang prinsipe ng korona noong pag-atake. Bukod pa riyan, sinimulan ng kaharian na tanggalin ang lahat ng kanyang maharlika na titulo at karangalan, na tuluyang binura ang kanyang pamana pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Maya-maya, nagpasya si Eptel na ipakita kina Fraser at Moria ang tunay na lawak ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Habang pinapanood nila siyang nagpapakita ng sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang salamangka, pareho silang humanga sa kanilang nakita. Gayunpaman, binalaan nila siya na dapat niyang ilihim ang kanyang tunay na lakas dahil kung sakaling malaman ng iba pang bahagi ng mundo kung gaano siya kalakas, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Mas lalo silang nagulat nang ibunyag ni Eptel na plano pa rin niyang pumasok sa paaralan ng mahika. Parehong iniisip ni Fraser at Moria na siya ay naging napakalakas na para matuto pa ng kahit ano doon. Ngunit ipinaliwanag ni Eptel na ang hilaw na kapangyarihan ay hindi lahat. Gusto niyang mag-aral ng mahika ng maayos upang matutunan niya kung paano kontrolin ang kanyang mga kakayahan at gamitin ang bawat spell sa pinakamataas nitong potensyal. Matapos marinig ang kanyang pangangatwiran, lubos na sinuportahan ni Fraser at Moria ang kanyang desisyon. Dahil dito, gumawa si Eptel ng isa pang mahalagang hakbang pasulong sa kanyang paglalakbay upang makabisado ang landas ng mahika.